So ito nga pala mga paps yung nabili kong coolant, Yamalube 265 yung pagkabili ko sa Yamaha. Ito nga pala mga paps yung code para may basehan kayo. Tapos itong coolant hindi na siya kailangan lagyan ng water, plug and play na lang siya. So tip lang mga sir, no, kailangan naka-off yung ignition nyo para safe lang, kasi karamihan nag-check engine yung sniper nila kapag hindi naka-off yung ignition nila. Pero yung iba, kulang yung pagkalagay nila ng coolant. So ituturo ko sa inyo yung proper na paglalagay ng coolant. So tara mga sir, umpisa na natin maglagay ng bagong coolant at i-drain yung existing na coolant. So ayan mga sir, kung mapapansin nyo, medyo madami pa yung pinaka-reserve oil nung sniper ko. Last week kasi mga sir, nagpalit na ako ng coolant. Kaso yung nalagay ko na coolant is yung pang kotse. So marami akong napansin na nagbago, katulad nung pag-andar ng radiator kahit short distance lang. At dahil nga sa sobrang init nung buga nung fan ng radiator ko, umilaw yung pinaka temperature na indicator dun sa panel, kaya nabahala ako at papalitan ko na siya ngayon ng pang motor talaga, yung Yamalube na coolant. So tara mga sir, i-drain na natin yung coolant. So ayan pala mga sir yung pinaka drain plug nya, 8mm na socket wrench or yabe yung gagamitin nyo. So ito nga pala mga sir yung drain plug nya, meron siyang spacer. Huwag nyo iwawala yan mga sir kasi importante yan. So buksan muna natin itong pinaka cap ng radiator para ma-drain lahat, kasi hindi aagos yung pinaka drain plug dun sa may drain plug pag hindi niya nabuksan. So ayan mga sir, no, medyo madugo lang, no, pero safe naman yan sa kaha. Hindi naman nakasira ng pintura or yung mismong kaha hindi masisira, so safe na safe. Banlawan na lang natin mamaya ng tubig pagkatapos natin magsalin ng panibagong coolant. Balik na natin yung drain plug. Dahan-dahan lang yung pagsalin. Yung technique mga sir, para walang bubbles, pinipisil-pisil tong mga hose nya, parang ganito. Makikita nyo medyo puno na siya, pisil-pisilin nyo lang para sumiksik. Oops. Pisil-pisilin ulit mga sir para sumiksik, mawala yung mga space or yung mga bubbles. So ayan mga sir, goods na yan, hindi na siya bumababa. Pwede na natin siya takpan. Mga sir, ibalik na natin tong pinaka cap nya. Meron naman siyang pinaka guide, pag itong naumbok tumama dito, goods na yan. So ayan na mga sir, tumama na siya, so goods na yan. Check naman natin kung nag-check engine siya. So open natin yung ignition. So goods, hindi siya nag-check engine, kaya success yung pag DIY natin. Lagyan na natin ng laman yung pinaka reserve oil nya, yung dun sa pinaka bote. So tara. Yung gagawin dito mga sir, i-drain lang din natin tong pinaka reserve oil nya. Ito lang yung hihilain natin para ma-drain siya, itong hose. Dahan-dahan lang, baka mapunit. So hilain lang natin mga sir.
goods na yan mga sir. Takpan ulit natin. Tapos huwag nyo kalimutan ilagay ito sa pwesto nya. Yan. Tapos dito yung lagayan ng bagong coolant. Tanggalin lang natin itong pinaka-takip nya. Tapos kunin natin yung mahiwaga nating turotot. So ayan na mga sir, nalagyan na natin yung pinaka reserve oil nya. Nilagpasan lang natin ng konti yung pinaka full nya para medyo matagal tayo magpapalit. So goods. So yun lang mga sir. Sana may natutunan kayo sa DIY natin ngayon. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel mga sir. So maraming salamat sa panonood. See you on my next vlog. Medyo madami pa yung natira. So siguro mga lagpas kalahati pa. Mga dito pa. Gagamit pa natin ton sa susunod na pag-change coolant.